Alright mga kapatid, so meron tayo ngayong gagawin sa ating Lancer. Ito po yung ating binili. Regalo kay Mrs. Ayan. So makina ay 4G92 automatic transmission. At ang problema niya is magpapalit tayo ng radiator assembly. Kasi ito ay original pa na kanyang radiator assembly. Although stock to lahat. Kasi kilala ko yung dating may-ari nito, yung previous owner ng Lancer na to ay napakaalaga sa sasakyan at kasa-maintain. Ayan, so ngayon ito po ay papaltatin ng radiator kasi ang nakalagay dati dito bago ko makuha ay tap water kung di ako nagkakamali. May kunting kulay ng kulay green na kulan pero mostly na mga tubig, makikita ko dito tubig na nakalagay. At nung flashing ako ng coolant, ayan, bumigay ito. So papalitan natin to ng bagong assembly. Although nare-repair to mga kapatid, nare-repair yung radiator assembly, pero papalitan natin siya ng brand new. Pero tingin ko naman talagang bibigay na to kasi 20 years na rin yung radiator na ito. Kaya papalitan na natin ng bagong radiator assembly. So shoutout po kay Sir Rick, ayan. Tsaka kay Sir Paulo Cargar, tsaka Sir Rick Jefferson Santiago. Ayan, buong buo yung pangalan. Ngayon, papalitan natin tong radiator kasama tong radiator cap. Kasi pag bibili kayo ng radiator, kung di ako nagkakamali, wala pa ako nabibiling radiator na kasama ang cap. Kaya pag bibili kayo ng radiator assembly na bago, ay samahan nyo na ng radiator cap. Ayan. So plano ko kasi palitan ko na rin tong bypass tube, tsaka water pump, at tsaka yung timing belt. Pero hindi kakayanin ng oras ko, alam nyo naman. Kaya radiator assembly ang ating papalitan. Pero kapag nagpalit kayo ng radiator, nagpalit kayo ng ganitong klaseng cooling system, papalitan nyo din dapat yung radiator hose, upper and lower. Isama nyo na dapat yung thermostat. Pero tatanggalin ko yung thermostat, isasama kong palitan yan. Ayun. Okay, baklasin na natin to. So, pag magtatanggal kayo ng radiator, kailangan mag-drain muna kayo. I-drain nyo sa drain plug ng radiator assembly. Makikita nyo naman yan sa lower portion. Ayan, doon side na yan. Or nasa kaliwa o nasa kanan. Pagka-drain ninyo, tsaka nyo tanggalin yung radiator hose ng lower and upper. Alright mga kapatid, so ito meron pang tatanggalin kapag automatic transmission ang inyong sasakyan at magtapalit kayo ng radiator assembly, may tatanggalin kayong pipe dito sa ilalim. Ilawan natin. Ayan. So bali ito yung tatanggalin ninyo. Ayan. Itong dalawang to. Yung pipe na yan para sa transmission, sa cooling niya. Tatanggalin natin itong dalawang clamp, then yung hose. Natanggal nyo na yan, natatanggal nyo na radiator. Ito, naluwagan ko na to. Then mahuhugot nyo na pataas yung radiator. Right. Pagka automatic transmission, mayroong ganito. Kapag manual, wala. Okay? Expect ninyo na may tutulong ATF dyan. Kasi ATF ang dumadaan dyan. So yun, may tumulo na. Ganun din sa kabila. Yan. So, alright, tanggal na natin. Ngayon, pwede na natin tanggalin yung buong radiator assembly. Yung kanyang clamp. Yung pinaka-clamp niya sa ibabaw. Okay. Ngayon, na-remove na natin yung radiator assembly. Tatanggalin natin ngayon yung kanyang thermostat. May thermostat siya, nakakapako sa loob eh. Tatanggalin natin itong dalawa para mapalitan na rin natin ang bagong thermostat. Okay? So ito yung radiator. Kaya sinabi ko sa inyong genuine pa ito mga kapatid. Bagong bag. I mean, urig pa ito. Ngayon pa yung part number. Oh. Ewan ko, kita ninyo. Wait lang. Ayusin natin yung lighting. Ayan o. PA66GF25. Yan, genuine pa po ito. Urig pa. Papalitan na natin yan. So ito yung dinadaanan ng ATF para mapalamig niya yung ATF ninyo. Kapag nag-overheat yung ATF ninyo sa transmission, pwedeng may bara dito
o baka naman madumi na yung ATF ninyo. Ngayon, pagka may problema dito sa oil cooler, mapapansin niyo may humahalo din na ATF fluid sa inyong coolant o sa inyong tubig. Kaya kapag nagka-problema dito at humalo yung ATF, ay maaaring may sira sa loob, palit ng buong assembly ng radiator. Okay. So yun, bibili muna tayo nito, then ipapalit natin. Pero tatanggalin ko muna yung thermostat. So pagkatanggal ng thermostat mga kapatid, ito lang naman ang tatanggalin ninyo, yung cover nya. Pag naluwagan mo na yan, dahan-dahan lang kayo kasi baka masira ito. Hindi siya bakal, parang aluminum o pundido ata ito, hindi ko alam. Basta dahan-dahan lang kayo kasi kapit na kapit yan. Although kaya naman, ang gagawin nyo dyan, ako pinupukpok ko ng rubber yan eh. Since wala tayong rubber, pwedeng rubber mallet o kaya kahoy. Dahan-dahan lang, ayan. Kasi pag pinukpok nyo siya ng bakal o martilyo, baka masira ito. Mahirap hanapin ito mga kapatid kapag pinukpok nyo ng martilyo. Hanggat maaari, dapat kahoy o rubber mallet. So ito yung thermostat. So papalitan din natin ito ng bago. Kung makikita ninyo, kalawang na siya kasi tap water ang ginagamit dito dati. Tingin ko okay pa to, pero papalitan na natin ng bago kasi nagpalit na rin tayo ng radiator. Why not palitan natin to? Pero ang pinakamaganda dapat dyan kapag magpapalit kayo ng mga ganitong pyesa, thermostat o kaya sa radiator, maganda isama nyo na yung water pump. Pero since na medyo matrabaho, magtatanggal pa ng timing belt, I mean kung hindi man timing belt, magtatanggal ka dito sa bandang harapan dito kasi yon, nandito yung water pump, tsaka ako napapalitan yung water pump kapag magpapalit na ako ng timing belt yun. At hindi ko na patatagalin naman yun, siguro mga next month. Pansarili naman eh. Pero kung ako ang tatanungin sa standard, dapat palit din yung water pump. Ayan, sa cooling system ninyo, sabay-sabay yan. Pinakamaganda yun, pinaka-safe para walang aberya since na gagamit na tayo ng coolant from tap water to coolant. Ayan. Alright. Bibili na tayo ng pyesa. Hose, radiator hose, the upper lower. Ayan. Ito yung upper, nandun yung lower nakakabit sa radiator at dito assembly. Ito. So yun. Alright guys, ito na. Nakabili na kami ng pyesa sa Maynila. At ito yung ating radiator na bago. Ayan. Ito siya. Diba? Ayos. So ADR, nag-search ako. So ay made in Indonesia daw. Base sa Google. Well, at least, ano siya, brand new siya. Pero hindi naman genuine. May nakalagay naman siya. Ayan. Mitsubishi Lancer. Then yung ating thermostat is genuine. Alright. Makita nyo din. Ayan, genuine thermostat. Ito yung luma. Then radiator cup. Luma. Bago. Ayan, genuine din. So nakabili tayo ng lower hose. Genuine din. Luma na nga yung nakalagay. Luma na yung tag. Pero genuine siya. Ang hindi ko lang nahanap is yung upper hose. Lower meron tayo. Ayan. Yung upper, mabilis naman magpalit nito pero hahanap pa rin ako ng ganito. Hindi ko muna mapapalitan kasi kailangan yung sasakyan, kailangan gamitin. Tapos hindi naman mahirap palitan kasi dito siya nakapwesto. Ibabaw naman. So ngayon ay magkakabit na tayo ng pyesa. Let's go! Okay, sa pagkakabit ng thermostat, hindi ka naman magkakabaliktad eh. Kasi pagka kinabit mo siyang paganyan, tutukod siya sa housing. Ito yung housing, ayan. So nakaangat siya. Ayan o. Hindi ka magkakabaliktad sa pagkakabit. Okay? Pero mas mabuti kung pipicturean nyo muna bago nyo baklasin para alam nyo yung orientation ng pagkakasalpak. Ngayon, hindi na naman siya kailangang bumili ka ng gasket dito kasi itong rubber na to, yun yung magsisilbing seal. Ayan, so isasalpak natin ito pa ganito. Ayan. Ito nakatutok sa baba to. Ganyan. Sasalpak natin yan, then magsisil na to. Pero kung sigurista ka, pwede mo naman lagyan ng konting high temp na Hardex. Okay? Tapos sa paglilinis naman mga kapatid, linisin mo lang gamit ng steel brush. Itong surface na to. Yan. Linisin mo lang yan. Sisi mo ng konti. Ngayon, pag nasalat mo siya na medyo
mayroon pang konting nakabukol, kiskisin mo ng konting liha, pero wag grabe. Kailangan pantay yung surface. Yan. Pag pantay na siya, linisin mo ng brake cleaner o part cleaner o gasolina, pwede na yon. Then salpak mo na. Sasalpak na natin tong thermostat. Okay, now na naka-install na yung ating thermostat. Nasa loob na po siya. Ayan, naigpitan na natin to. So ngayon naman, isasalpak na natin is yung radiator assembly. So ito yon. Sa mga bibili ng radiator, make sure na tama yung sukat, yung bracket sa taas, ito left and right, pati yung sa ilalim niya. Mayroong bracket sa ilalim yan mga kapatid. Ayan o, kabilaan. So parehas naman to. Parehas sila. Ayan. So ngayon, isasalpak ko na itong ating brand new radiator. Brand new lang siya pero hindi siya replacement. Ay, sorry. Replacement brand new, hindi siya genuine. Okay. So let's go. Salpak na natin to. Sa pagsasalpak ng radiator, hindi naman ganong kahirap magsalpak nito kasi yung ilalim niyan, ganito rin ang style. Nakatusok siya sa ilalim, then kakabitan mo na lang siya ng bracket sa ibabaw niya. Ito. Pag nakabit mo na yan, okay na siya. Nakabit mo na yung radiator assembly. Then also, make sure na tama yung angle ng tube, yung pipe. Ito yung sa ATF mga kapatid. Okay? Kabilaan yan. So, sasalpak na natin yung bracket, then hose na. Alright. Alright mga kapatid. Ito na. Nasalpak ko na yung mga hose, upper, lower. Yung upper to. Ito luma to eh. Kasi wala nga akong makuhanan pa. Pero madali na itong paltang kasi upper naman siya. Hindi na katulad sa ilalim. Eh, medyo mahirap tanggalin yung pinaka-lower clamp niya. Ayan. So, itong luma, kinabit ko muna. Although hindi pa naman malutong, malambot pa. Pero papalitan natin yan pag nakahanap tayo. Ngayon, nakikabit na natin itong radiator. Okay na siya. Then, yung blower, nakabit na rin natin. Dalawa. Ito yung sa aircon. At ito yung sa... ito yung dalawang, pero ito yung sumasabay kapag nag-click yung sa compressor. Okay? So ngayon, make sure lang mga kapatid kapag nagdi-DIY kayo, kapag nagpalit kayo ng radiator assembly, make sure na hindi gumagalaw ng ganyan, hindi gumaatas abante, kumakalog yung radiator. Kailangan pag nagkabit kayo nito, ayan, firm, hindi siya makalog. Right? So pagka ganung makalog, maaaring yung bushing nito ang sira o kaya yung sa ilalim. So okay na yung kaliwat kanan ay na-fix na natin yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng coolant. At naikabit na rin natin yung hose ng ATF sa oil cooler niya. At make sure din ikakabit nyo yung connector syempre ng fan. Ayan. Kaliwat kanan yan eh. Saan yung isa? Ayun. Make sure to connect this para gumana yung fan. Then yung reservoir. Ayan. Papalitan natin ng coolant to. Pero magkasali muna tayo ng coolant. Alright. Okay, sa mga magtatanong kung ano yung coolant na gagamitin, ay mga kapatid, bumase kayo sa workshop manual kung ano yung intended na coolant para sa inyong sasakyan. Kasi may iba't ibang kulay ang coolant natin. Merong pink, may blue, may green, may yellow. So ang gagamitin natin is super long life coolant. Ito. Gagamitin natin dito. So malapit siya mapuno, almost 4 liters, pero kulang pa yan kasi sarado pa yung thermostat ng ating makina, yung pinalit nating thermostat, which is ito yon. Ngayon, pag nag-open to, ay papasok pa yung coolant doon sa loob. Ngayon, kapag pumasok na yon, magbabawas pa to. So, wag nyo muna tatakpan to kapag paiinitin nyo yung makina, kasi pagka tinakpan nyo at mainit at binuksan nyo, baka pumutok, nasabog yung coolant sa inyo, delikado. So, hayaan yung open. Then, ini-start nyo lang hanggang sa mag-normal operating temperature. Pag nag-open na yung thermostat, doon kapasok na sa makina yung coolant, tsaka kayo magdagdag kasi mababawasan nyo. Siguro konti lang, hindi ganun karami yung idadagdag ninyo. Pero, ang mas maganda, hayaan yung nakabukas yung inyong radiator. Ayan. So, almost full na. Ayan o.
Take note mga kapatid, ang ginamit nating coolant is ready to use. Kasi ikaw pa ang magmi-mix. Kaya mas maganda kung bibili kayo, ready to use na. Yung pre-mix na coolant na ang gamitin ninyo para hindi na kayo magiging chemist. Diba? Sabi kong chemist, kayo pa yung magtitimpla. Ito mga kapatid, puno na yung ating radiator ng coolant. Ayan. Ngayon pag in-start natin, dapat mag-circulate. Mamaya, pag mainit na yung makina, pag nasa normal operating temperature na, mag-circulate yan kasi dito, yung kinabit nating thermostat, papapasukin niya yung coolant sa loob ng makina. So, kailangan i-start yung makina. Okay? Start natin. Okay, ngayon papastart natin yung makina. Sige, start. Yun, may problema pa yung solenoid nito. Gagawin ko yung solenoid ng starter. Na-check ko na yan. Medyo nag-ano yung contact. Time belt. Belt lang yun. So ngayon, na-start na yung makina. Ngayon kapag nasa normal operating temperature na yung ating makina, makikita nyo yung coolant nito magpo-flow, mababawasan, magdadagdag tayo nyan. Ngayon, checkin nyo din kapag normal operating temperature na yung makina, kung may leak yung radiator ninyo, kasi baka mamaya may factory defect pala yung nabili nyo na radiator, kailangan palitan, di ba? Kaganon, pababa ulit. Pero mamaya natin checkin yan kasi sarado pa yung thermostat. Now, para malaman mo kung nasa normal operating temperature ang iyong makina, makikita mo naman yan sa gauge, syempre. Sa mga brand new na makina ngayon, kagaya sa mga Mirage Expander, wala siyang gauge ng temperature na katulad nito. Ang nasa Mirage ay yung indicator light. So dito naman, ayan, pag nasa halos gitna na siya, pwede na yon. Pwede na tayong mag-check doon sa may radiator. Ngayon, pinaka-sure para malaman mo kung nasa normal operating temperature ang iyong makina is gumamit ka ng scanner. Kasi sa scanner, makikita mo doon yung temperature ng coolant. Yun yung pinaka-sure mga kapatid. Okay? Kung wala naman, base kayo sa gauge. Tapos hayaan nyo naka-idle ng 15 minutes yung makina. Buhayin nyo yung aircon para mas mabilis uminit. Ngayon, silipin natin. Hello, gumagalaw na siya. So okay na to mga kapatid. Siguro magdadagdag ako mamaya konti. Kasi nalagyan ko na rin tong ating reservoir. Mas maganda, pinaka magandang ginagawa ko dito pagka nagsalin ako ganyan, napuno na siya, ay pinabayaan ko muna na naka-idle within 30 minutes na pinaka maximum. Sinayaan ko, papatayin ko muna yung makina. Pagka-off ko ng engine, hinahayaan ko siguro mga 2 hours. Yan. May gagawin muna akong iba. Tapos check ulit ng level ng coolant. Pero pwede naman yun kung halimbawa na medyo nagmamadali kayo, kailangan nyo nang gamitin sa sasakyan, pwede naman yun. Kung kulang pa dito, pwede kayo magsalin. Alright. Ngayon, kung wala talaga at hindi nyo alam na naka-open na ba yung thermostat niyo, hindi. Makikita nyo naman yan, yung galaw ng coolant dito sa loob. Ayan, mag-revolution natin konti. Ayan. Ewan ko lang kung napapansin ninyo mga kapatid. Nag-overflow, tapos pagka nirevolution ninyo, biglang nahihigo pababa. Okay? Hindi naman po ganun kahirap magpalit ng coolant at hindi naman po ganun kahirap magpalit ng radiator. Pagka mga sedan, medyo mahirap pagka mga van. Kasi dukutan. Ngayon, mga kapatid, paalala lang, mas maganda na i-double check ninyo yung radiator na binili ninyo pagkasalpak, pagkalagay ng coolant, kasi baka mamaya may leak. Factory defect yun. At least ma-check ninyo mabuti. Pag na-check ninyo mabuti at okay na, pwede na ibiyahe yan.
Yun, so ito, okay na to. Ayos na. Balang nalagay ko is almost 1 gallon. May natirang konting-konti sa ating coolant. Ayun, kung napansin ninyo, maapaw siya. Sabihin, open na yung thermostat natin. Okay. Pwede na nating takpan to, mga kapatid. Ngayon, kung ano yung mga dapat silipin, wait lang. Ayan. Sa ilalim tayo. Ano na, silipin nyo syempre yung radiator hose, yung lower. Huwag kayo magpapaya, huwag mong nyo hayaan matuluan kayo ha, medyo mainit yan. Yung lower sa kabilang side. Ayan, ito. Okay na, walang leak. Good. Tapos yung sa ATF, ito, yung may leak. Ayan, good, wala. Silipin nyo yung pagitan ng radiator. Ayan, kung may leak. Check ko na yan, wala na yan. Okay na yan. Ganon din sa ibabaw, sisilipin nyo sa ibabaw ng ibabaw portion ng radiator. Also, kapag nagpalit kayo ng radiator, nasubukan nyo din kung gagana yung fan ninyo. Kapag gumana yung fan ninyo, ibig sabihin ito, yung nag-automatic na yan, nasa normal operating temperature ka na. So isa din yun sa palatandaan. Singin nyo rin sa aircon. Try natin yung sa aircon. Tingnan natin kung magana yung fan. Ayun. So gumana na yung isang fan doon sa may radiator. Ito yung sa may aircon. Ayan. So kapag gumana na yun, sabihin nasa normal operating temperature ka na. Nagbukas na yung thermostat mo. Ngayon, ito naman is sa aircon, gumagana na rin siya. Ayan. So yun, okay na yung ating coolant. Hindi na tayo magdadagdag kasi hindi na siya bumawas pa, hindi na siya nagbawas. Right? Ngayon, natakpan na natin yung radiator cap, gumagana na yung fan, nag-automatic na, which means na nasa normal operating temperature na yung ating makina. I don't forget to test drive the vehicle or the car. Kung ano yung ginawa mo sa sakyan. Pagka may ginawa ka, kung hindi man palit ng radiator, kung may pinagtang ka sa cooling system, kung may ginawa ka sa ibang part ng sasakyan, suspension, etc. Lagi kong sinasabi mga kapatid, don't forget to test drive. Kasi kapag once na nasa traffic ka na o nasa labas ka na ng bahay mo, na ibiyahe mo na, at least yung ginawa mong problema sa iyong sasakyan ay mato-troubleshoot mo na kung sakaling mag-occur upon test drive. So ganun ka-importante yung test drive mga kapatid. Kailangan once na nag-perform ka ng repair sa inyong sasakyan, test drive the unit. Okay? Test drive tayo. Okay mga kapatid, so final ay magte-test drive tayo. Let's go. So kapag magte-test drive kayo mga kapatid, so maganda may dala kayong mga tools para in case na magka-problema upon test drive ay may dala kayong gamit syempre. Meron naman pag iniwanan nyo sa bahay, di ba? So, test drive tayo. Testingin natin, ihahataw natin. Kapag nagte-test drive ako, inihahataw ko talaga yung sasakyan kasi mas maganda na inihahataw siya para yung pressure, yung flow ng coolant, yung langis, talagang malakas ang pump. Kumbaga, malalaman mo kung magkakaroon ng leak. Kaya pag nag-road test ako, hinahataw. Hindi naman sobrang sagad sa hataw. Mga 100, ganyan. Tapos brake. Medyo pagkaka-brake ang sagad ng brake ko. Ganun ako mag-test drive. Kasi kapag nag-test drive ka at mabagal ang takbo, well, depende naman yan sa troubleshoot na gagawin mo. Kung kalampag, kung yung kalampag ay nag-occur sa mahinang takbo, eh, kailangan mabagal. Pero kapag ganyan nagpalit ako ng radiator, nagpalit ako ng timing belt, may ginawa akong repair sa makina, hinahataw ko talaga yung makina, hinahataw ko talaga yung sasakyan.
Ayan mga kapatid, tumabi lang ako saglit. At checkin natin yung ginawa natin, yung radiator. So tumabi lang ako saglit dito sa may highway. Hindi naman sa totally highway, sa Pila Road kasi ito mga kapatid. So ngayon ay importante din na check natin kung may tumatagas ba na coolant. Ayan. So ngayon, silip lang, konting silip lang. Dito kung may maglilik sa hose, sa upper, sa lower. Siyempre ang unang sisilipin mo dyan sa flooring. Kung may tumutulo sa ilalim na coolant, eh, kabahan ka. Baka may tagas sa pagkakagawa mo. Tapos silipin mo sa bandang ibabaw, may tumatagas. Kaya nagpalit tayo ng radiator dahil tumatagas na dito. So far, okay? Pwede nang pakawalan. Okay na to. Tapos na mga kapatid. So yun, I hope na natuto kayo sa ginawa ko pong vlog. Ayan. Don't forget po to subscribe at my YouTube channel and follow my Facebook page mga kapatid. Sa mga susunod pa, marami pa tayong i-upgrade o gagawin dito sa ating Lancer. Abangan nyo lang po mga kapatid. Thank you very much po and God bless mga kapatid.